Kanina pa lang umaga bago mag-start yung shift, masama na yung pakiramdam ko. Tapos di ko naman nakalain na around 9 AM, sasama na ng tuluyan yung lagay ng sikmura ko. To the point na patakbo na akong pumunta sa CR kasi alam ko nasusuka ako. At pagpunta ko nga doon, grabe talaga yung suka ko. Parang isusuka ko talaga yung buong pagkatao ko. Uy, hindi. Sa ganong eksena siya, yung parang pati lahat ng laman loob ko, isusuka ko na ganun siya kalala. Tapos, hindi ko nga akalain na paglabas ko ng CR, nakaabang na pala yung mother-in-law ko kasi nga nag-alala siya. Narinig niya kasi the whole time mula pumasok ako ng CR hanggang matapos ako sumuka. Tapos kinakamusta nga niya ako. Tapos yun, pailing-iling na nga lang ako, gawa nga ng bigla akong nanghina. Paano ba naman naubos ang lakas at mga kinain ko dun sa pagsusuka na nangyari sa akin. Kahit inanghina na ako noon, bumalik pa rin ako sa trabaho. Tapos nag-iisip ako ng kahit anong pagkain na pwede kong kainin sana, pampalit sa nawala nga. Tapos wala naman akong maisip na pwedeng kainin kasi feeling ko lahat ng kakainin ko isusuka ko lang kasi umiikot pa rin talaga yung sikmura ko noon. Pinakayo ko nga na pakiramdam ay yung sumasama yung lagay ng sikmura ko. Yung hindi mo ma-explain yung sakit. Kasi para kang nausog, na nalamigan, na parang bumabaliktad yung sikmura mo. Hindi ko nga rin alam kung parte pa ba to ng pagbubuntis ko, pero naalala ko nun nung kalalaan o kasagsagan na pagseselan ko. Talagang everyday, walang palya yun, araw-araw, tapos maya-maya yun. Ganun talaga yung eksena, suka ako ng suka. Nung mga oras na to, end of shift ko na. Tapos naisip ko, itulog ko na lang yung sama ng pakiramdam ko. Total nanghihina na din ako. At di rin naman ako makakain gawa nga ng alam kong isusuka ko lang kung anong mang kainin ko. Ito nga at niready ko na lang din talaga sa tabi ko yung arinola kasi anytime talaga masusuka ako. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos nasusuka naman ako. Puro bula lang o yung acid ko lang. Pero ramdam ko talaga may kailangan talagang lumabas. Tapos ayan, napatingin na lang ako sa balahibo ko kasi nagtataasan na talaga sila. Gawa ng kinikilabutan na rin talaga ako sa samangan ng sikmura ako nito. Tapos kako sinasabayan ko ng pag-pray. Sabi ko, Lord, sana po mailabas ko na yung dapat kong mailabas sa sikmura ko para mawala na po yung sama ng lagay ng sikmura ko. Tapos kasabay din nun, kinakausap ko nga yung kambal. Sabi ko, sorry ka ako at pati sila ay nagugutuman. Gawa nga ng kahit ano namang kainin ko, hindi rin talaga tatanggapin hanggat masama pa yung lagay ng sikmura ko. Matagal-tagal nga din na ganyan yung eksena ko. Tapos maya-maya din, tinry ko na munang humiga. Kasi wala na talaga akong lakas. Tapos kahit pag-cellphone, hindi ko talaga ginagawa. So ko lang sana talaga matulog na lang. Kaya lang ayaw talaga ako patulugin ng sama ng sikmura ko. Tapos dahil nanghihina na din ako, ang ginagawa ko lang ay tubig-tubig lang ako para hindi ako ma-dehydrate. Tapos dahil ang sakit na rin ng ulo ko, nahihilo, tapos para siyang pinipiga yung ulo ko. Naglagay na rin ako ng katin ko. Fast forward, inabot na nga ako ng gabi, hindi pa rin talaga ako nakakatulog. Kaya ginawa ko, lumabas na lang ako ng kwarto. At sabi ko magtitinda na lang ako para malibang-libang ako. Total, hindi na ganun kasama yung lagay ng sikmura ko. Heto nga, at kinakausap ako ng mother-in-law ko, kinakamusta ko ano na daw ba yung lagay ko, okay na daw ba ako. Sabi ko, okay naman na. Tapos kinukwento ko nga sa kanya kung ano nga yung mga naramdaman ko. Dito nga ay nakapag-check na rin ako ng phone at may message niya si dormmate. Sabi niya ay kung pwede daw bang pabili ng siomai sa katabi naming tindahan at nagpapasabay rin daw yung kanyang katrabaho. Tinanong ko na nga rin siya kung ilan ba yung bibilihin para makabili na ako. Habang hinihintay ko nga yung reply ni dormmate, ito ay bibili nga ng Mighty. Mas agad ko na rin tinanong kay mother-in-law kung magkano ngayon para hindi ako magkamali sa ibibigay kong presyo sa customer. Pag-reply nga ni dormmate, ito at agad-agad nga akong bumili ng siomai sa tabi namin. Baka di kasi magsara na sila gawa ng gabi na nga. Pagbalik ko, nag-decide na rin kami ni mother-in-law na maghapunan na kasi si dormmate kagabihin gawa ng may OT pa sila. Buti na nga lang din na tumanggap na ng pagkain itong sikmura ko. Pero ang ginawa ko, hindi ako naghataw ng pagkain kahit gutom ako para hindi rin mabigla yung sikmura ko gawa nga ng pagsusukan na nangyari sa akin. Ito nga at pinapakita ni dormmate kung gaano kadami yung ginawa niya ngayong araw kaya siya nag-oat. Pagpasok ko ng kwarto ito at bungad niya agad yung pagdura ko ng bula gawa ng acid. Kaya hindi ko rin talaga binigla yung sarili ko sa pagkain kasi ganun nga yung mangyayari. Dudura at masusuka lang ako ng madami. Dahil nga medyo okay na yung pakiramdam ng sikmura ko at busog na rin ako. Ito at naisipan ko na maglinis ng kwarto kasi talaga para naman tong binagyo. Madalas talaga na magtanggalan yung mga gilid kasi hindi siya garterize. Kaya sa pinoproblema ko tuwing maglinis ako dito kasi konting higa mo lang. Lukot na naman siya at matatanggal. Hindi ko rin alam kung ano yung pwede kong gawin para
Nakakapit lang siya ng maigi sa foam. Akala ko nga hindi ako makapag-upload ngayon ng video. Pero buti na lang kinaya. Late nga lang. O siya, bukas ulit.